Meron po ako nabasang kwento na isang kandidato sa pagiging pastor. Ngayon, humarap po siya sa mga sa lupon ng mga tagapamahala ng pagtanggap sa isang pastor. Yung mga diakono, humarap siya doon. At then, tinanong siya nung mga diakono, ang sabi, aling bahagi ng Biblia ang pinakagusto mo? Sumagot yung kandidato, ang bagong tipan po ang pinakagusto ko, ang sabi nung kandidato. Muling tinanong, aling aklat sa bagong tipan ang paborito mo? Ang sagot naman ng kandidato, ang aklat ng mga talinghaga po, Ginoo, mga Ginoo. Kaya hiniling ng lupon ng pagtanggap ng pastor na magkwento siya ng isang talinghaga. Medyo nag-aalilangan pa siya nung una, pero nagsimula na siya. Sabi niya, noong unang panahon, may isang lalaking bumaba mula sa Jerusalem, patungong Jericho, at nahulog sa kamay ng mga tulisan. At tumubo ang mga tinik at sinakal ang lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at nakatagpo ang reyna ng Sheba. At binigyan siya ng ginto ng 1,000 talento ng pilak at 100 kasuotan. Sumakay siya sa kanyang karwahe at nagmaneho ng mabilis. At habang siya ay naglalakbay sa ilalim ng isang malaking puno, nasabit ang kanyang buhok sa sanga. At siya ay nabitin doon. Siya ay nabitin ng maraming araw at maraming gabi. Ang mga uwak ang nagdala sa kanya ng pagkain at inumin. Isang gabi, habang siya ay natutulog na nakabitin, dumating ang kanyang asawang si Delilah at ginupit ang kanyang buhok. At siya ay nahulog sa mabatong lupa. Pagkatapos ay umulan. 40 araw at 40 gabi, siya ay nagtago sa isang kuweba. Kalaunay, nakatagpo siya ng isang lalaki na nagsabi, pumasok ka at makisalo sa hapunan. Ngunit sagot niya, hindi ako sasalo. Hindi ako makakapasok sapagkat ako'y nag-asawa na. Kaya ang lalaki ay lumabas sa mga lansangan at bakuran at pinilit siyang pumasok. Pagkatapos ay pumunta siya sa Jerusalem at nakita si Reyna Jezebel na nakaupo sa bintana ng pader, mataas at dakila. Nang makita siya nito, tumawa siya at sinabi ng lalaki, itapon niyo siya pababa. At itinapon nga nila siya. At sinabi niya, itapon niyo siyang muli. At itinapon nila 70 ulit na 7. At ang mga pirasong natira ng katawan ni Jezebel ay napuno ang 12 basket. Ngayon, kaninong asawa kaya siya sa araw ng paghuhukom? Nagkatinginan ang lupon ng pagiging pastor at nagkaisa at nagsabing talagang napakadalubhasa niya. Siya na nga ang perpektong pastor na hanap natin. So mga kapatid, naintindihan niyo ba yung kwento? Kung kayo ay pamilyar sa Bible, alam ninyong halo-halo yung kanyang talinghaga. Maging yung mga lupon ng pagtanggap sa pastor ay wala ring alam sa Biblia. Kaya nga akala nila napakahusay nitong lalaking ito. So, yung mga hindi nakuha yung kwento, ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Bible. At yung mga nakuha ninyo at natawa kayo doon sa kwento, nagpapatunay na nagbabasa kayo ng Biblia. Okay? So, sa umaga pong ito, mga kapatid, the Lord wants us to listen to Him. So, as an introduction, yung Psalm 19, it is a Psalm of King David. Okay, Psalm 19 shows us how God speaks and how we should respond. Psalm 19 moves in 3 powerful stages. Okay?
Una, from the sky, which is a general or natural revelation. Pangalawa, to the scriptures, which is biblical and special revelation. Pangatlo, to the soul, which is a personal revelation. So, nahahati po sa tatlo yung ating mensahe sa umagang ito. Okay? Yung natural or general revelation, biblical or special revelation, and personal revelation. Iisa-isahin po natin yung ipaliwanag. Huwag po kayong mag-alala. Sabihin nyo na parang hindi ko alam yun na. So, ngayon po, malalaman ninyo. Now, una, God speaks through creation. Doon po sa verses 1 to 6. Now, ang sabi doon sa verse 1, the heavens declare the glory of God. Sa Tagalog, ang kalangitan ay ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So the question is, what is God's glory? Glory is, the Hebrew is kabod. Okay? Say with me, kabod. That is the Hebrew word of glory. Ang ibig sabihin niyan is eternal essence with infinite substance. Ibig sabihin niyan, yung walang hanggang kalikasan ng Diyos na walang katapusan na kalikasan. That is the glory of God. Or in other words, God's glory is the powerful, beautiful, and visible expression of who He is. Revealed, recognized, and reflected in His creation. In Tagalog, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kanyang makapangyarihan, maganda, at malinaw na kapahayagan na inihayag at ating nakilala at sinasalamin ng kanyang mga nilikha. So the glory of God is reflected in us. If we are living according to the Word of God, then the glory of God is reflected in our lives. Okay. Now, God is called El. Yung sinabi dito, the glory of God, the heavens declare the glory of God. The word God here, ang Hebrew niya ay El. The Hebrew word of God is El or Elohim. So, the universal creator or known to all humanity. So, yun po ibig sabihin ng El. The universal creator known to all humanity. So, creation, yung Psalm chapter, yung verses 1 to 6, yung creation po, yung paglilikha ng Diyos, it reveals God's power, God's order, and God's glory. So makikita po ninyo, do you agree with me that the creation of God is in order? Hindi ba? Na titingin kayo sa kapaligiran, magulo ba? Kumbaga, salasalabat ba? Talagang parang dinilubyo ba yung kapaligiran natin? Hindi naman, di ba? It is in order. Why? Because that reveals the glory of God. So, the creation of God, it reveals the power of God, yung kapangyarihan ng Diyos na i-order ang kalangitan, ang kalawakan, ang langit, ang lupa, ang buwan at ang araw. That is all in order. Gaano karami ang stars sa langit? Gaano karami? Millions? Billions? Or zillions? Zillions. Gaano karami ang planeta? Million? Billion? Zillions? Zillions pa rin. Naunawaan po ninyo. Yung ating galaxy, ano bang tawag sa galaxy natin? Milky Way, no? Akala nung iba, Milky Way, yung tsokolate. Ilang galaxies meron tayo? Marami din. Billions of galaxies are out there. Ang universe, ilan ang universe? According to, doon sa mga malawak ang kaisipan o imahinasyon, meron daw mga, parallel universe, which is wrong. Isa lang ang universe, no? Ang universe, yan ang nagko-compose ng mga galaxies, planets, stars. Isipin nyo na lang, nilikha ng Diyos lahat yan, and that is in order. Naunawaan po ninyo, that shows the power of God, because God, the order of God, and then the glory of God.
Now, ibig sabihin yan, the Lord wants us to look up into the creation of God. Because creation preaches about God. Ipinapangaral ng creation ang patungkol sa Diyos. Subalit, hindi ito sapat. It's not enough to save us from hell. So halimbawa, nakita mo ang kalangitan, nakita mo yung mga bundok, nakita mo ang dagat, 'di ba? Ang sarap ang sarap isipin, no? Ang sarap puntahan, 'di ba? Yung iba, yung mga nagta-travel talaga, makita mo lang yung ganda ng Pagudpod, yung ganda ng ng Balesin, yung ganda ng Nido Island, yung ganda ng Palawan, yung ganda ng Boracay, 'di ba? Nagta-travel tayo doon, 'di ba? Para lang makita natin yung ganda ng lugar na 'yon. Pero hindi sapat 'yon para tayo, yung ating kasiyahan na makita to, hindi sapat ito para tayo mailigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung hindi, nai-enjoy natin, habang nai-enjoy natin yung creation ng Diyos, ito ay nagsasabi sa atin na mayroong Diyos. Naunawaan po natin. Kasi hindi pwedeng walang Diyos na lumikha nitong creation na to that is in order. Naunawaan po ninyo, there must be a God who created the creation in order. Hindi totoo yung Big Bang Theory. Narinig niyo na ba yung Big Bang Theory? Sino nakarinig ng Big Bang Theory? Ibig sabihin ng Big Bang Theory, yun daw mga sa kalawakan, bigla na lang nagkaumpog-umpugan, and then sumabog! At nung sumabog, eto na, nagkaroon ng creation. Hindi po totoo yan. Bakit? Wala pong mga gano'n na from chaos into order. Naunawaan po ninyo. Meron from order into chaos. Naunawaan po ninyo. Kaya hindi totoo ang Big Bang Theory. Now, ayoko pong pag-usapan natin ng matagal yan kasi science yan eh. Abutin tayo 3 oras dyan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung Big Bang Theory. Walang chaos into order. Meron order into chaos. Okay? So, kung kayo po'y mahilig sa science, pag-aralan nyo na lang. So, creation can tell you that there is a God. But it cannot tell you how to be right with God. Okay? Ulitin ko. Creation can tell you that there is a God. Pag nakita mo yung creation, you will be amazed. Wow, there must be a God who created all of this. But it cannot tell you how to be right with God. Doon tayo papasok ngayon sa susunod. Pero ano ba yung general revelation? Yung general revelation, ito ay ang pagpapahayag ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kalikasan, kalawakan at kasaysayan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, karunungan at kabanalan, ngunit hindi sapat para sa kaligtasan. Yan po ibig sabihin ng general revelation. Kapag nakita mo yung kalangitan, nakita mo yung kalawakan, ito ay nagpapakita na merong Diyos. Ang tawag diyan, general revelation. So in application, let creation lead you to worship God, not the creation itself. Okay? Huwag mong sambahin yung creation. Sambahin mo yung creator. Naintindihan natin. Kasi pag sinasamba mo yung creation, ang tawag diyan, animism. Or therefore, do not be animistic. Kasi yung mga animistic people or yung animism, ito ay ang pagsamba sa araw, pagsamba sa buwan, pagsamba sa puno, pagsamba sa mga espiritu daw na naglipana sa kapaligiran. That is animism. At hindi tayo animistic. Naintindihan ninyo? So, we do not worship creation. We worship the Creator. We do not worship the Mother Earth. We worship the Father who created the heavens and the earth. Naintindihan ninyo? Okay. So, in reflection, when was the last time creation moved you to worship God? Not just to wonder and take pictures. Sa Tagalog, kailan yung ikaw ay namangha sa nilikha ng Diyos
at ikaw ay napasamba sa Diyos na salamat Panginoon na pinupuri kita dahil napakaganda ng creation mo. Naintindihan niyo ba? Sino sa atin dito nakarating ako ng Boracay 3 beses na. Nung napunta ako ng Boracay, sabi ko napakaganda. Nagpunta ako ng Romblon, nagpunta ako ng Aklan, nakita ko yung mga kalikasan, sabi ko napakaganda. Purihin ka Panginoon. Ilan sa inyo yung ganon na hindi lang kayo nag-take ng pictures, kung hindi, napasamba kayo sa Panginoon. Pangalawang punto, God speaks through His Word. Now, yung una yung kalikasan. Ngayon naman, doon sa verses 7 to 10, listen, God speaks through His Word. Ang sabi diyan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Verse 7, napakaganda. The law of the Lord, ang batas ng Panginoon ay perpekto na ito ang ating mga kaluluwa ay kanyang pinananariwa. Okay? Are you listening? So, if you want to be revived, marami po mga pre-request, personal revival, family revival. If you want to be really revived in your soul, then you meditate on the Word of God. Because the law of the Lord, the Bible, is perfect. It revives the soul. So, dito ngayon papasok yung tinatawag na special revelation. Okay? Ulitin ko kapag tumingin ka sa kalawakan, yan ang tawag dyan, general revelation of God. Ang revelation, yung pagpapakahayag ng Diyos. Okay? Pero, yung Biblia, ang tawag dyan, special revelation o espesyal na pagpapahayag ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Basahin natin. Ang special revelation ay ang tiyak na pagpapahayag ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Biblia, ni Kristo at mga himala na nagpapakita ng kanyang kalooban, katotohanan at plano ng kaligtasan. So, yun ang kahibahan ng general revelation sa special revelation. Ulitin ko mga kapatid para maitatak sa isip natin. Kapag tumingin ka sa kalawakan, ang tawag dyan, general revelation, dahil ito ay nagpapakita na merong Diyos na lumikha ng kalawakan. Subalit, kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, makikilala mo ang Diyos, magpapahayag ang Diyos sa iyo, ang tawag dyan, special revelation. So, ang panawagan sa atin ay to look in. Kung sa general revelation, to look up, sa Bible, to look in. Because God is revealed in the Word of God. So, while creation shows God's power, Scripture shows His character and will. Okay? Ang kalawakan nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang salita naman ng Diyos ay nagpapakita ng pagka-Diyos ng Diyos at ng kanyang kalooban. Mga katangian ng Diyos ay nagpapakita, nagpapatunay, nagpapahayag sa salita ng Diyos. So, the Bible is enough for every emotional and spiritual need. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating spiritual at mga emosyonal na pangangailangan. Naunawaan po ninyo. So, eto, bigyan ko kayo ng Bible quiz. Kung kayo po ay talagang nagbabasa ng Bible. Okay. Which of the following are in the Bible? A. Cleanliness is next to godliness. B. God helps those who help themselves. C. Confession is good for the soul. D. A man is born unto trouble as the sparks fly upward. E. Money is the root of all evil. F. Honesty is the best policy. G. All of the above. Okay? Naintindihan niyo ba? Alin dito yung nasa Biblia? Okay. O sige, bigyan kayo ng 10 seconds para mag-isip ng sagot. Ang tamang sagot, may reward. Okay. Sino nagsasabi na yung A ay nasa Bible? B. C. D.
E, F, G, H. Wala nang H. Okay. The answer is D. It is Job 5:7. Yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. So, mga kapatid, lahat yan wala sa Biblia, maliban doon sa letter D. So, ibig sabihin, marami sa inyo, hindi talaga kayo nagbabasa ng Bible. Okay? So, kagaya nito, merong isang pastor, isang bagong pastor, ay inatasang magturo sa klase ng mga kabataang lalaki, Sunday school ng mga bata. So, tinanong niya yung mga bata, sino ang nagpabagsak sa pader ng Jericho? Yun ang tanong. Isa-isa, sabi ng mga bata, hindi po ako ang gumawa. Ang sabi ng mga bata, nagtataka yung pastor, nagkakamot ng ulo, bakit gano'n ang sagot ng mga bata? Lahat ng sagot ng mga bata, hindi po ako. Ngayon, kinausap ng pastor yung mga diakono. Ang sabi ng mga diakono, sabi ng pastor, bakit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang nagpabagsak ng pader ng Jericho? Tanong ng pastor doon sa mga diakono. So tahimik yung mga diakono at meron isang nagsalita. Ang sabi, pastor, mukhang labis kang nababahala. Ngunit kilala ko na ang mga batang ito mula pa nung pagkasilang nila. At mababait silang lahat. Kung sinasabi nilang hindi nila alam, naniniwala ako sa kanila na hindi nila talaga alam kung sino ang nagpabagsak at wala sa kanila ang nagpabagsak ng pader ng Jericho. Mabuti pa, ganito ang gawin natin. Kunin na lang natin ang pera mula sa pondo ng simbahan para makumpuni yung pader ng Jericho at para hindi ka na masiphayo, pastor. Nasaan ba yung pader ng Jericho na yan? Nakakalungkot, ano? At itong mga diakono na to, naturingan, wala ring alam sa Biblia. So, pag-aralan po natin yung verses 7 to 10. Isa-isahin natin. Una, yung title of the word, and then the characteristic and the effect on the believer. Una, ang sabi diyan, the law of the Lord, or batas ng Panginoon. Ang characteristic, perfect. Effect on the believer, restoring the soul. Ito ay nagpapanauli ng kaluluwa ng mananampalataya. Pangalawang katangian, testimony o tuntunin. Ang sabi diyan, sure, totoo. It makes wise the simple. So, kung nagbabasa tayo ng Bible, ang Biblia daw ay nakakapagpatalino. Tama ba? Okay. Pangatlo, statutes or utos. Ito ay tama. Rejoicing the heart. Ibig sabihin, nakakapagpasaya ng puso ang mga utos ng Panginoon. Next one, commandment or tagubilin. Ito ay pure, enlightening the eyes. Binubuksan nito ang ating mga mata upang maunawaan natin ang salita ng Diyos, tutunan natin ang mga tagubilin at mga commandments ng Panginoon. Next is fear or banal na takot. Ito ay malinis at ito ay panghabang panahon. Yung
takot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Naniniwala ba kayo dyan? Yung banal na takot sa Panginoon, ito ay nagbibigay ng katalinuhan. Because if you want to be full of wisdom, then you read the Word of God because the fear of the Lord, yung banal na pagkatakot, ito ang ito ang simula ng banal na katalinuhan. Naunawaan natin, ilan sa inyo, bago kayo nagsimula, bago kayo na born again, parang wala kang kaalam-alam. Parang tingin mo, ang bobo mo. Pero nung nagbasa ka ng Bible, nagpa-disciple ka, unti-unti, pakiramdam mo, tumatalino ka. Pakiramdam mo, yung level of intelligence mo mataas. Naunawaan ninyo, mga kapatid? Okay? Now, the last one is judgments. Ano ba yung judgments? Hatol. So, yung judgments ng Diyos, yung hatol ng Diyos ay totoo. It is righteous altogether. Ito ay makatwiran. Naunawaan natin. So, these are the characteristics of the Word of God. Ito yung the perfection of the Word of God. The Bible is perfect, no, mga kapatid. So, makikita nyo, these are all the characteristics of the Word of the Lord, no? Iba-ibang tawag, law, testimony, statutes, commandment, fear, judgments, batas, tuntunin, utos, tagubilin, banal na takot, at hatol. At makikita niyo yung characteristics, perfect, sure, right, pure, clean, true. At yan, ano yung mga effects sa mananampalataya? It restoring the soul, making wise the simple, rejoicing the heart, enlightening the eyes, enduring forever, and righteous altogether. So makikita ninyo, ganun kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. So that's why the Lord is telling us to look into the Word of God. Listen to the Word of God. Naunawaan po ninyo, kung titingin kayo sa kalawakan, look up into the creation of God. Listen, because God is speaking to you through His creation. Pero as you read the Word of God, you need to open your mind and your heart, because as you look into the Word of God, God will also speak to you in a very special way. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo ba, the Bible is the most read book of all time. Or it is the best-selling book of all time. Tingnan ninyo yung mga sikat na mga libro. Okay? Ano ba yung mga sikat na libro na yan? The Diary of Anne Frank, Think and Grow Rich, Gone with the Wind, Harry Potter, Twilight Saga, The Da Vinci Code, The Alchemist, The Lord of the Rings, Harry Potter, quotations from Chairman Mao Zedong. So tingnan ninyo, yung best-selling book of all time, yung pinakamataas, yung Bible. Ito ang benta nito, millions. Pero yung Bible, trillions. Ganong kalaki, ganong karami ang nagbabasa ng Bible. Kaya wag isipin ng iba na, ay wala namang bumabasa yung Bible na yan. Hindi totoo yan. Yung mga walang magawa, sila yung nagbabasa ng Bible. Pero yung mga nagbabasa ng Biblia, ito ay nagpapatalino sa mga nagbabasa ng Bible. So mga kapatid, ang sabi dito, if you don't fill your mind with God's Word, the enemy will fill it with stress, anxiety, negativity, and temptation. Totoo ba to? Na kung ang isip mo raw, pakinggan nyo mabuti ha, kung ang isip mo raw ay hindi mo pupunuin ng salita ng Diyos, the enemy, the devil, pupunuin niya ang isip mo ng stress, ng anxiety, ng negative thoughts, at ng temptations. Kaya that's why, mamili ka. Ano ang gusto mo na pumuno sa isip mo? The Word of God or all of these things? Stress, anxiety, negative thoughts, and temptation. Naunawaan natin, mga kapatid. Kapag nakita ng demonyo na walang laman na Word of God, ang isip mo at ang puso mo, pupunuan niya yan.
ng worries, ng anxieties, ng stress, negative thoughts and temptation. Patay ka na ngayon. Naunawaan po ninyo. Kaya kung kayo, puno kayo ng stress, anxiety, negative thoughts, and temptations, go to the Word of God. Ikontrahin ninyo. Labanan ninyo. You read the Word of God. Meditate on the Word of God. So that all of this stress, anxiety, negativity, and temptation will leave you. Now, in application, creation inspires admiration, but the Word transforms lives. So, in application, maraming Kristiyano may Bible sa bahay, may Bible sa cellphone, pero walang Bible sa puso. Totoo ba yan? Maraming Kristiyano ganyan. May Bible sa bahay, may Bible sa cellphone, pero walang Bible sa puso. So, don't just admire the Bible, but apply it. Okay? Read it, not just for information, but for transformation. Let the Word of God shape your decisions, not just your devotions. So, the Bible is not just for information. You read it in order for you to experience transformation. Okay? So, mayroon daw mga aklat na nailathala tungkol sa kaligayahan. Noong 2008, humigit kung walang 4,000 aklat ang nailathala tungkol sa kaligayahan, about happiness. Malayong mas marami kumpara sa 50 aklat lamang noong taong 2000. So, noong year 2000, 50 libro lang daw ang nailathala, naipublish about happiness. Pero noong 2008, 4,000. So, ipinapakita nito kung gaano kasabik ang mga tao sa paghahanap ng tunay na kasiyahan. Pero, ang katotohanan niyan, kung babasa lamang ang mga tao ng Biblia, matatagpuan nila na ang susi sa tunay na kasiyahan at kaligayahan ay ang salita ng Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So in verse 10, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong landay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Tingnan niyo yung description sa Bible. Ang description sa Bible, mas higit pa, mas kanais-nais sa lantay na ginto. At mas matamis pa raw sa pulot ng pukyutan. More to be desired are they than gold, much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ano ibig sabihin nito? Gold is valuable. Gold is a valuable belonging. But God's word is vital to our being. Sinong ayaw ng ginto? Lahat tayo gusto natin ng ginto, hindi ba? We want gold. Mahalaga yung ginto, pero hindi ito nakakapagpabago ng ating mga kaluluwa. Only the Bible can change our soul. Honey is sweet and full of nutrients, but the word makes life more delicious because it can change your life. Matamis yung pulot-pukyutan, matamis yung honey, pero mas magiging matamis ang buhay mo kapag ka nagbasa ka ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. You will become attractive to others because your life will be changed. Hindi ba? Pangatlo, the third major point, God is responded to personally. Ito ngayon, makinig kayo. Kung sa general revelation, the Lord is telling us, look up, I am speaking to you. Nangungusap yung kalawakan, general revelation. Pagpunta natin sa Bible, the Lord is telling us, you look in, I am speaking to you. Makinig ka. Ngayon, general revelation, special revelation, ang tanong, yung pangatlo, ano ang response mo? Ano ang tugon mo ngayon? Yun yung nakasulat sa verses 11 to 14. Ang sabi doon sa verse 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight.
So sinasabi ngayon ni Haring David, Lord, nakita ko yung kagandahan ng kalawakan. Nabasa ko yung salita mo na mas matamis pa sa pulot-pukyutan. Kaya ang sabi ni Haring David, nawa yung mga salita na lalabas sa aking bibig at ang mga pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa iyo. The response of King David. So, ganun din ang hinihingi ng Panginoon. Ano ang response natin sa general revelation at sa special revelation na pinapakita sa atin ng Diyos? The psalmist, yung salmista, realizes the sun exposes everything, but God's word exposes the heart. Okay? So, ang prayer ni Haring David, forgiveness of hidden sins, for protection from willful sins, and for pleasing words and thoughts. Yun ang panalangin ni Haring David. Nawa, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Proteksyonan mo ako mula sa mga kasalanan na maari ko pang magawa. At nawa maging katanggap-tanggap sa iyo yung aking mga salita at yung aking mga kaisipan. So, ano ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Makinig kayo. Pag tumingin ka sa kalawakan, general revelation, look up. Tumingin ka sa Bible, special revelation, look in. Tumingin ka sa puso mo, look within. Naintindihan niyo? So, God's creation and God's word requires personal response from our hearts, which is submission. So, look within. No? Look up, look in, look within. Psalm chapter 19 teaches us that creation shows us God is great. The Bible or the scripture shows us God is good. Personal response, our personal response shows us God is gracious. Naunawaan po natin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Lahat ng nakakaunawa. Praise the Lord. So, from the sky to the scriptures to the soul. So, ganyan po from the sky to the scriptures to the soul. Naintindihan ninyo? Ganon yung Psalm chapter 19. Ang ganda ng pagkakagawa. From the sky to the scriptures to the soul. Nakita mo yung ganda ng kalawakan. Naranasan mo, nalaman mo yung ganda ng salita ng Diyos. Ngayon, pumasok ito ngayon sa puso mo. Pinapasok mo sa puso mo at nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Creation tells you to look up. The scripture tells you to look in, but the response is to look within. Naunawaan natin? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, the summary of lessons. General revelation, ang glory ng Diyos ay nagpapakita sa lahat ng tao through His creation like the heavens and the sun. Okay? Ang special revelation, ang specific will ng Diyos ay naipapahayag through His law. Sa wikang Hebreo, Torah. Yung Torah or Torah, ito yung mga kautusan at kapahayagan ng Diyos sa lumang tipan. Torah ang tawag doon. Perfect at life-giving. The human response, dapat itong mag-lead sa repentance at prayer para sa personal holiness. Are you following? Naunwaan natin mga kapatid. So, ano daw yung bunga ng Biblia? Binabasa ako, makinig kayo. Yung isang Muslim sa London, sumaway sa isang dalagang babae at sa kanyang kapatid dahil sa pagbabasa ng tinatawag niyang masamang aklat na nakaturo sa Bible. Ang sabi ng Muslim, huwag niyong basahin yan. Masama yan. Nakaturo doon sa Bible. Pero sumagot yung babae, Ginoo, pakinggan ninyo ha,
kamakailan lamang, ang kapatid ko ay tamad, sugarol, lasenggo, at napakaingay sa bahay na walang sino man ang makatiis. Ngunit, nang magsimula siyang magbasa ng sinasabi mo na masamang aklat na yan, itinuro yung Bible. Siya ay masipag ng magtrabaho. Hindi na pumupunta sa inuman. Hindi na humahawak ng baraha. Nagdadala na ng pera sa aming mahirap at matandang ina. At ang aming buhay sa tahanan ay tahimik na at kaaya-aya. Paano po nangyari, Ginoo, na ang masamang aklat na yan ay hindi nakakapagbigay ng kabutihan? Napahiya ang Muslim at nagsabi, sige nga, subukan ko ding basahin ang masamang aklat na yan. Naunawaan niyo, mga kapatid? So in conclusion, ang sabi doon sa verse 14, our response to general and special revelation. Verse 14, basahin natin, O Lord, my strength and my Redeemer. So tingnan ninyo, yung ending ng Psalm chapter 19, napakaganda. Dahil lang sabi ni Haring David, O Lord, you are my strength. You are my Redeemer. Anong ibig sabihin nun? Strength. Whenever we feel weak, stressed, or tempted, God provides the energy, the courage, and wisdom to do what is right. In our weakness, He is our power to go on. Kapag ikaw, nararamdaman mo, nanghihina ka sa buhay, sa palagay mo, punong-puno ka ng stress, okay? At ikaw ay natutokso sa maraming bagay, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas, ng kapangyarihan, at ng katalinuhan na gawin ang tama. Dahil siya ang ating kapangyarihan. Naunawaan natin, when we are weak, we are strong because of God. Redeemer, He is my Redeemer. He redeems us through the death of Christ from the power and penalty of sin. When we fail or feel guilty, God's grace through Christ restores us, giving us a fresh start. He restores us from sin, failure, and brokenness. So ulitin ko, yung Redeemer, anong sabihin ng Redeemer? Manunubos. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo mula sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan sa impyerno. Kung sa palagay natin tayo ay nanghihina o kumbaga sa palagay natin tayo ay nakakaramdam ng guilt dahil nakagawa tayo ng kasalanan, ang biyaya ng Diyos ang nagpapatawad sa atin at nagpapanauli sa atin. Binibigyan tayo ng panibagong simula. He restores us from sin, from failure, from brokenness. Kaya kapatid, you want to have a fresh start. You want to experience a new start from God. You meditate the Bible, you apply what the Bible tells you. You follow the commandments of the Lord Jesus Christ. Mahalin mo ang Panginoon at mararanasan mo yung panibagong simula ng buhay mo. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na pinagkaloob po sa amin. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na magpakahayag sa amin. Ihayag po ninyo sa aming mga puso kung sino ka talaga at may maunawaan namin
kung ano yung kalooban sa aming mga buhay. Baguhin po ninyo ang aming pagkatao ayon po sa inyong kalooban. O Panginoon, dalangin ko po na ang mensaheng ito ay tumagos sa aming mga puso at may apply namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang mga datihan at ang mga baguhan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.